So ngayon, ang tanong, bilang mga lingkod ng Diyos o bilang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, kailangan ba namin ng human leader o ng mentor? So, kailangan ba talaga? Or pwede bang si Lord na mismo ang leader namin? So, para malaman natin yan, abasa tayo ng isang passage dito na para maliwanagan tayo. So, ito ay ang Exodus chapter 18 in verse 13. Sa 13, it came to pass on the morrow that Moses sat to judge the people, and the people stood by Moses by four from the morning unto the evening. So, umaga hanggang hapon, umaga hanggang gabi. And Moses' father-in-law saw all that he did to the people and said, "What this thing that thou doest to the people? Why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning unto even?" So nagtatanong na dito yung father-in-law ni Moses. And Moses said unto his father-in-law, "Because the people come unto me to inquire of God." So yun ang sagot ni Moses. Nag-i-inquire kay Lord. Then, when they have a matter, they come unto me, and I judge between one and another, and I do make them know the statutes of God and His law. So si Moses, hindi lang siya propeta, teacher din siya ng Israel. And Moses' father-in-law said unto him, "The thing that thou doest is not good." So sabi ni father-in-law ni Moses, mali yung ginagawa mo. Hindi yan tama. Hindi yan good. Two will surely wear away, both two and this people that is with thee. For this thing is too heavy for thee. Thou art not able to perform it thyself alone. So, sabi ng father-in-law ni Moses, hindi mo yang kayang gawin mo mag-isa. At mapapagod ka talaga. Sabi dito sa 19, "Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be to for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God." So sabi dito ng father-in-law ni Moses, makinig ka sa ipapayo ko sa iyo. Sa 20, "Thou shalt teach them ordinances and laws, and shall shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do." So, yun nga na sabi ng father-in-law ni Moses na turuan sila. Turuan niya yung ibang Israelites. "Moreover, thou shalt provide out all the people able men such as fear God, men of truth, hating covetousness, and places such over them, to be ruler of thousands and ruler of 100, ruler of 50s and rulers of 10." So kumbaga, sabi dito ng father-in-law ni Moses na pumili siya ng mga leader para sa Israelites. At sila yung magtuturo. At yun nga, may mga ranggo pa. May sa thousands, may 100, may 50s at may 10s. Then, "And let them judge the people at all season, and it shall be that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge. So shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee." So yun na nga, na yung mga maliliit daw na sigalot ay doon na sa mga leader, at yung mga mabibigat lang ay ang idadala kay Moses. Sa 23, "If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all these people shall also go to their place in peace." So,
So yun na nga ang tinutukoy dito ng father-in-law ni Moses. Tapos sa 24, so Moses hearkened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. So si Moses, nakinig siya sa kanyang father-in-law. Pero bakit? Kasi nga sa verse 1 pa lang, yan ang nakalagay. When Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law. So in short, yung father-in-law pala ni Moses ay si Jethro na isa ring priest sa Midian. So kumbaga si Moses, yung father-in-law niya ay isa ring saserdote or pare nung kapanahunan nila. At syempre, mas matanda yun sa kanya malamang kasi nga father-in-law niya yun, di ba? In short, itong si Jethro ay pinapayuhan niya si Moses na pareha sila lingkod ng Diyos. Pareha sila nagsiserve kay Lord. Pero, syempre, mas matanda yung father-in-law ni Moses. So, ang pinapayo dito ni Jethro is based on his experience. And yes, kami pong mga naglilingkod kay Lord, kaming nag-share ng Word of God, kailangan din namin ng human leader. Katulad ni Moses, meron siyang father-in-law at nakinig siya. Or else, hindi siya teachable. Ewan ko na lang kung paano niya mamamanage yung Israel. Kasi pwede naman sabihin ni Moses doon kay Jethro na sa father-in-law niya, excuse me, si Lord ang leader ko. Actually, nakakausap ko siya ng harap-harapan. Bakit mo ako papayuhan? Pero hindi ganun ang ginawa ni Moses. Hindi siya prideful. So yes, isang tanda na totoong teacher. Si Moses kasi dito, ginagampanan niya rin yung pagiging teacher or tagapagturo ng mga batas ng Diyos. So yes, si Moses may Jethro. Kaya mali na sabihin na hindi mo kailangan ng human leader at si Lord lang ang leader mo. Mali yan. Unbiblical yan. Imagine, nagtuturo ka ng salita ng Diyos pero wala kang leader. So, anong mangyayari sa'yo? Magiging kalabel mo si Paul. Si Paul, saserdote siya. At kapag sinabing saserdote, actually, bago siya naging Paul, siya ay si Saul. Diba? So si Saul, saserdote, alam niya yung first 5 book of Moses, sa ulado niya yun, memorize niya yun, yung Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, at Genesis. So yun, memorize niya yun. Pero dahil head knowledge lang ang meron siya at hindi niya kilala ang Panginoong Hesus at wala siyang leader na nag-guide sa kanya sa tamang landas, ayun, patay si Stephen, galit siya sa mga Christian. So, anyari, naging persecutor siya. So yes, kapag ikaw ay puro head knowledge lang, walang leader, magiging kalibel mo ang mga saserdote. Kasi nga, walang nagga-guide sa'yo. So, magiging kalibel mo mga saserdote, puro lang head knowledge. Pero kalaunan, mabuti na lang, si Lord talaga ay kinahabagan pa rin si Paul at reach out si Paul. Kaya naging siyang Apostle Paul. Pero bago siya naging Apostle Paul, syempre may mga leader siyang gumabay sa kanya. Pero kung talagang i-insist ng sino man na hindi niya kailangan ng human leader at dahil alam niya ang salita ng Diyos, delikado yan. Alam natin kung sinang kalibel yan. So, dahil super prideful yan, magiging ka-level niya si Satanas. Kasi si Satanas alam din niya yung Word of God. So, magiging ka-level mo si Satanas kapag wala kang leader. Kasi pride. Actually, bago ako naging yung nagtuturo sa Bible, nagtuturo ng Bible, may mga leader din ako. May mga mentor din ako. Actually, hindi lang isa, marami sila. Yes, marami po akong mentor. Kaya sino mang nagtuturo ng salita ng Diyos tapos walang leader, ay nako, false teacher talaga yan, maniwala kayo sa akin. Ka-level